Ano Kasi sabihin ko? may pan-check talaga sa baterya dyan eh, kung ilan pan-check. Ayun ang wala kayo? Oh, yan ang wala. Ah, Pero okay. tingin ko baterya talaga yan. Sige. Pero ang number one na problema na ito ni Toyota RR guys is ito nga. Hindi pumipitik yung kanyang starter. Bago rin yung starter na ito boys, pinalitan namin pero makikita nyo, main relay lang ang tumutunog. Yan ang isa sa mga problema niya before. At bumalik na naman siya. Tangina, hindi ko alam bakit. Pinalitan na lahat. Tignan mo naman yung tigas ng Revo natin guys. Inalis ko na nga pala yung tint nito. Pero natira yung sa harapan kaya ipaproject din natin yan guys. At dito binitawan na nga ni Kuya ang mabigat na balita. Problema sa sakyan. What is up, Potsairos? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo guys, syempre sa ating panibagong video. At today is the day boys. Nababalik na tayo sa balik loob na tayo guys sa ating YouTube channel. No? Ng mga recent vlogs kasi boys, medyo tinatamad tayo mag-edit. Pero tayo ay balik loob na. Bubuhayin natin ulit yung ating Toyota Revo. Alam ko naman guys, pang ilang bring back the Project Revo na to. Siguro baka pang part 7 na to guys. Pero ito na yung totoo. Final na to guys, no? So, meron tayong Toyota Revo na first owner ang family namin guys. So, nung mabata kami, year 2000, first ever car ng mga parents ko is yung Toyota Revo natin guys, na si Toyota RR. So, brand new namin siya binili back in year 2001 ata, 2002. Kung naalala ko ng tama guys, around mga 720 to 730,000 pesos ata binili ang Toyota RR natin, no? So, backstory lang ulit, boys. Kung napanood nyo dati, pinaayos na rin natin siya, guys. Pinadetail natin, pinalinis natin yung loob. So, technically, malinis na siya, guys, no? Pero ang nagiging main problem kasi is palagi siyang nalulobat. So, tinatamad yung mga tao dito sa amin na gamitin si Toyota RR, no? So, back to original state na naman siya, guys. Sira na naman, ayaw na naman gumana, palagi na naman naglobat, hard starting. Ang dumi na naman ng pintura. Part 7, day 1 ulit. Ano nga ba ang goal ko para kay Project RR guys? Ibalik siya sa pagiging roadworthy. Hindi na siya nagagamit ngayon guys kasi nga palagi siyang lowbat. So kailangan ipa-roadworthy natin siya. May mga sira din like yung mga side mirrors, yung starter palagi naglolobat, mahina yung speakers, yung seatbelt ayaw na bumukas, ayaw na mahatak yung mga seatbelts. Lahat boys aayusin natin yan ngayon. Hindi natin papatagalin to. Seryoso na to guys. Totoo na to. Si Project Revo is back. Toyota RR is back. Let's go! Simulan natin ang araw natin ngayon at unang step natin guys pupunta agad tayo sa electrical shop, no? Dahil ipapacheck natin kung bakit naglolobat mag-isa tong si Toyota RR. Pucha, ayaw niya na bang mabuhay? Sa mga nagtatanong nga pala guys kung saan nakaparada yung Toyota Revo natin, ayan, dito lang siya katabi ng ating SIR na si Bush. So dati dito nakapwesto si Cory guys, pero dahil since wala na si Cory, si Toyota RR na nandyan. At ito yung ating SR guys. Ito tapos na to. Hindi ko pa nakakabit yung hood guys. Naku, napakahirap pala ikabit ng hood. Kailangan ng at least 3 to 4 people para ma-align natin ng tama. Pero abangan nyo ang mga next vlog para kay Bush. Pero this time guys, Project RR muna tayo. Isa ring dahilan guys kung bakit gusto ko na buhayin tong Revo natin, tuwing makikita ko kasi at gagamitin ko yung SR ko, nanghihinayang ako dito sa Toyota Revo na to guys kasi hindi na nila ginagamit eh. So ang mission ko ay buhayin at buhayin ulit ang init ng mga gumagamit kay Toyota RR guys para maging roadworthy na ulit siya. So, matagal na tong nakatambak dito guys. Parang 2 months na naman. Kung naalala nyo dati, pinadetail natin, di ba? Pero ito, tambak na naman siya. Pero ang good thing, wala na siyang mga amag sa loob. So, for sure, lobat na naman guys. Ayan o, pansin nyo, wala naman na nagsa-start. Wala namang mga kung anong ilaw dito. Tenga na naman siya. Pero madali lang to guys. Kailangan lang natin i-jump start. Tapos, mabubuhay na ulit to. Iusog muna natin si Trump guys, ang ating Toyota Hilux. Dahil hindi mo kailangan sa senaryo na to. Umalis ka dyan. Okay? So, iusog muna natin yan guys para makalabas yung the king and the only Toyota RR guys. Nakakamiss din mag-project ng ganito guys kasi syempre wala na tayong mga pinapaayos na kotse. Syempre hinahanap pa rin ng utak at isipan at puso ko yung mga ganitong sasakyan guys. Yung SR kasi guys wala naman naisira sa kanya. Puro mga upgrades, papogi lang ang ginagawa natin sa kanya. Yung Hilux naman natin guys trabaho nun pang araw-araw natin. Daily car. Tapos etong si Toyota RR guys, ewan ko no, hindi ko alam anong trabaho niya. Retired na kasi ito guys Yung SIR, sawa na ako dyan. So dito na tayo kay Toyota Revo guys. Kahit may modelo akong sasakyan guys, nakakamiss pa rin talaga magpagawa ng mga ganitong sasakyan. Nakakamiss kasi yung mga panahon na meron tayong Corolla. At nasasayangan din ako sa kotse na to. So siya ang bubuhayin natin ngayon.
So, ang first step dito guys, number 1 na titignan natin kapag ayaw umandar ng kotse. Number 1 ay baterya. Kaka-top overhaul nga lang pala nitong kotse na to guys. So, malinis pa ang kanya mga langis. Pero syempre, i-change oil natin yan lahat. Importante nga pala yung ganitong mga portable na mga starter guys kapag meron kayong mga project car. Dahil nako, pinakakailangan nyo talaga to. Lalo na kapag mga lumang sasakyan guys na madalas malobat, mag-invest na kayo sa ganito guys. Wala pa atang 2,000 pesos yung mga ganito pang jump start. Dati kasi guys, kailangan mo pa ng isa pang kotse para mapastart. Eto, kailangan mo lang ng portable na full charge. And ayun, may battery na siya guys. Pero ang number 1 na problema na ito ni Toyota RR guys is ito nga. Hindi pumipitik yung kanyang starter. Bago rin yung starter na ito boys, pinalitan namin pero makikita nyo, main relay lang ang tumutunog. Yan ang isa sa mga problema niya before. At bumalik na naman siya. Tangina, hindi ko alam bakit. Pinalitan na lahat. Starter. Buong starter guys pinalitan. Pero ayaw niya na naman mag-start. Putang ina talaga. Nawala pa ang koneksyon. Dito guys, sabi ko kay Jana, alugin mo lang yung terminal at kakapit ulit yan. Tignan natin kung magsa-start na siya. Bang! One click yan, toy! May malihan talaga dito sa starter na to guys. At either siguro sa baterya. So dadalhin natin doon sa electrical shop. Samahan nyo ako today. Let's go. Since natambak nga tong Toyota Revo before pero kaka-top overhaul lang nito guys. Nag-sludge na yung kanyang engine, no? Pero nilinis natin, pina-top overhaul natin. So all goods na talaga. Kumbaga one step closer na tayo sa pagiging roadworthy sa kanya. Dito pinapakarga ko lang yung makina, yung baterya pala, sorry. So pinapa-charge natin. At painitin natin ng mga 3 araw to para umikot ng mabuti yung langis guys dahil buwan tong natambak. Pero after nyan, babanatan na natin to. Ang nakakatawa dito sa Revo guys, kahit gaano siya katagal matambak, pag napastart mo, hindi na to mamamatay. Hindi tulad to ni Cory, puta pagka na-start mo, mamamatay pa mag-isa, parang ayaw pa magpasalba. Dito kay Toyota RR guys, napakalupit. Drives well agad tol. Tignan mo naman yung tigas ng Revo natin guys. Inalis ko na nga pala yung tint nito. Pero natira yung sa harapan kaya ipaproject din natin yan guys. Uunahin muna natin yung mga dapat talaga na mapa-roadworthy siya, yung mapa-andar, no? Next time na yung mga papogi things para sa kanya. Sa pagkakaalala ko guys, around mga nasa 2 to 3 months na naman natambak tong si Revo guys. Medyo makikita natin yung pintura na ito. Talaga naman, no, na napakakapal na ng libag sa pintura. Pero syempre papakintabi natin yan guys, hindi pa ngayon. Dahil wala pa tayong pake sa aesthetic na itsura niya guys. Ang importante sa akin mapagawa muna yung mga dapat ipagawa dito. Number 1 dyan yung side mirror, pumapay pa yung mag-isa. Yung fuel floater, palagi siyang ubos ang gas guys. Ang indication na ubos na yung gas na ito kapag umilaw na yung indicator light na low na ang kanyang fuel. So papaayos din natin yan. Pagdating naman sa interior guys, naku, tignan mo naman talaga kung gaano kadumi dito sa loob na to tol. Pucha, ewan ko ba sino ba huling gumamit nito. Puta, may hollow blocks pa sa loob. Ano ba, gumagawa ba kayo ng bahay dito? Nagtatayo ba kayo ng building sa loob ng Revo? Napakadumi tol, no? Alam niyo naman guys, hindi ako ganito magkotse, pero syempre wala naman ibang gumagamit ng kotse na to. So itatry natin isalba. Ayun, makikita nyo guys yung fuel floater natin palaging empty, no? Kailaw na nga rin yung gauge natin. Isang pinapaniwalaan ko kung bakit nasira ang floater na to is palagi siyang empty yung gas. So wag nyong gagawin wag nyong ugaliin yung ganyan guys. Magpagas lang kayo, magpagas kasi kailangan malamig ang fuel floater natin. So recently guys, napaayos na natin yung aircon nito. Hindi pa natin na-test drive ulit sa malayuan. Okay, so ano pa ba gagawin? So kailangan natin ipaayos yung starter muna syempre para magamit natin na maayos. Kailangan natin ipaayos yung fuel floater. Papayos din natin syempre para malaman natin hindi tayo nanguhula. Papa-detail din natin syempre para bumalik na naman. Pangilang detail na to ata guys, pang 5 na. Papayos ulit natin yan. Tapos ayun yung mga side mirror guys, papayos din natin to, yung mga side mirrors. Kasi nababaliw na naman yan. Kita nyo guys, puta, nilagyan na ng tumigas na similya. Puta, para gumana lang. Nabasag din yung kanyang windshield. Ayusin na natin to boys. Wala na tayong pakialam. Wala na tayong pakialam sa SIR, sa Hilux. Tapos na sila. Oras na to para bigyan ng pansin ang Toyota Revo natin na si Toyota RR. So syempre guys, pag magpapayos kayo ng kahit anong sasakyan, dapat may kasama kayong
It drives well ang Toyota Revo natin, boys. Malamig yung aircon nito, pinalinis natin to eh. Yung experience nitong Toyota Revo, guys, wala naman siyang like low power or mababa ang ito parang mababa na minor, no? Parang naubusan na ata ng gasto. So kailangan pagasan muna natin to, guys. Sa mga nagtatanong ba't di tayo maka seatbelt, puta ito na. Ayun na, boy. Puta ayaw na naman gumana, guys. Nabaliw na naman, it's dagdag na naman sa mga ipapaayos natin to, toys. So, dami nyo nagtatanong ano mga dapat gawin, ano mga dapat ipaayos muna kapag kakakuha ang sasakyan. Ito na yun, guys. Gamitin nyo muna. Okay? Siyempre, itatanong nyo sa akin kung ano mga dapat ipaayos. Hindi ko naman alam, hindi ko naman na-drive mga sa kotse nyo, di ba? So, number 1 dito, guys, i-drive nyo muna. Tapos, kapag na-drive nyo, malalaman natin ano yung mga sira. Kung low power ba, mahina ba aircon, mahina ba preno, ayaw ba mag-start, di ba? Huwag nyo akong tanongin ano dapat ipagawa, boss. Puta, hindi ko naman na-drive yung mga yan. Ganito gagawin nyo, boys. I-drive nyo muna. Tulad dito, puta, may gumugulong na ano sa likod. Puta, may palawit. Lahat na lang sira. Di ba? Yan, gamitin nyo muna ang mga kotse, guys. Saka nyo i-assess. Tulad nito, umiilaw yung gas tank, di ba? Kulang na siya ng gas. Mapagas muna tayo, boys. Alam nyo, isang gusto ko dito sa Toyota Revo, sobrang laki ng turning radius, sobrang liit pala. Isang nagustuhan ko pala dito, boys, sa Toyota Revo natin is yung kanyang mga speakers, no? So maraming speakers tong Revo, guys, pero marinig nyo, huni lang. Munting huni lang ang lumalabas, guys, dahil dito sa tweeters kumakanta ang mga speakers natin, tol, no? May speakers to sa ilalim pero hindi ko alam bakit hindi na gumagana. So sa tweeters na lang siya gumagana ngayon, guys. Kakaiba ang makakita nun, di ba? So dali muna natin sa electrical shop kila Dave, guys, para mapasilip ang dapat ipasilip, boys. Okay, quick backstory lang, guys. Before matambak itong Revo, tinry na namin buhayin tong sasakyan na to. So pinatop overhaul namin, pinalitan yung starter, pinalitan yung buong brake system nito. So bago na rin yung brake system. Pero after a month of using it, after siya i-rebuild, napalitan yung starter, naglolobat na naman siya at ayaw niya na naman mag-start, no? So every time na gagamitin siya, guys, hard starting, hindi nga hard starting, wala talagang redondo. So nagtataka kami kung ano ba sira nito, mahina ba baterya, sira ba yung starter, pero brand new yung starter. So ano ba talaga ang dapat gawin? So kaya ang nangyari dito, guys, nagkatamara na naman, so hindi na naman siya ginamit. And fast forward to this day, eto na, guys, aayusin na natin to. Ako na mismo ang hahawak kay Toyota RR. So ang ginagawa dito, guys, ina-assess nila kung ano ba talaga ang sira. Kung sira ba yung starter, sira ba yung solenoid ng starter, mahina ba yung baterya, ano ba talaga dapat gawin. Tapos, yan, dito kami ni Dave, yan ang malupit nating mekaniko, guys. Yung napakaputi, puta, dati artista ata to si Dave, ang puti. Dito, inaalam namin kung ano ba yung mga nagiging sira, kinikwento ko sa kanila. Kung ano yung mga na-experience ko sa kotse na to. Ang iniisip ko na problema nitong kotse na to, baka grounded siya, guys, kaya nilolobat nyo yung battery. Take note, guys, yung battery nito, brand new din. Wala pa siyang 3 months o 4 months bago din po siya binili. So, nagtataka kami, bakit nalolobat to mag-isa? Grounded ba or what? So, bakit Bakit kahit gamitan ko ng full charge, may ganyan din ako eh. Ba't kahit gamitan ko nito, kahit full charge siya, ayaw pa rin mag-start. Tsambahan pa rin yung starter. Sige nga, patay mo nga ulit. Ano ba to? Naka-ano to? Fake na nung paano bigari-garga to. May baterya. Ano to? Dito nga, guys, itatry na nila Boss Dave i-jumpstart ulit yung ating baterya. Iniisip ko kasi dito, guys, na baka yung starter yung sira, no? So baka pwedeng yun yung tignan natin. Pero kasi sabi nila dito, guys, kaya ayaw mag-start ng kotse mo kasi lobat ka. Hindi makakuha ng tamang lakas si starter para mapastart yung buong sasakyan. Pero sabi ko kasi dito, Boss Dave, bago naman yung baterya ko. Pero sabi niya, tangina, makulit ka, lobat nga, anong gagawin natin? Though tama nga naman, guys, na lobat yung baterya. Pero iniisip ko, bakit nalolobat mag-isa? Tangina, hindi naman ginagamit tong kotse na to. Pero iniisip ko rin dito, guys, baka tama nga sila na baterya. So dadalhin natin to sa battery shop dahil wala naman silang extra battery dito.
At susundin natin yung knowledge at experience ni Dave. Papacheck natin yung ating baterya. Kasi yun muna yung sinabi nila sa akin. Sabi nila kuya is battery daw ang problema. 2 months pala yung battery natin guys. Dyno Plus. Ngayon pupunta tayo dun sa may Motolite area. Start daw. Okay. So pupunta tayo sa Motolite. Papacheck natin guys doon kung kumakarga pa ba, kung buhay pa yung battery o hindi na. Okay. Ano? Ano yung sasabihin ko doon? Pacheck mo yung baterya. Papacheck ko kung ano Kasi sabihin may ko? pancheck talaga sa baterya dyan eh, kung ilan percent. Ayun ang wala kayo? Oh, yan ang wala. Ah, Pero okay. tingin ko baterya talaga yan. Sige. Okay, so ang naging conclusion nila dito guys is sira yung aking baterya. Paano nga ba nila na-conclude na sira yung ating baterya guys? Dahil tinry nilang ipa-on yung ating aircon at yung ating headlight. Pero yung battery natin sa reading nasa around 11 lang, no? So mababa yun. Dapat kapag naka-aircon ka plus headlight, mga nasa 13 to mga 12.5 to 13.5 dapat. Pero yung battery natin guys hindi nga kinakarga. Hindi niya tinatanggap yung binabato ni alternator, no? So baka sabi nila, boss, for sure battery sira nito kasi yung alternator mo maayos naman yung karga. So pupunta tayo dito guys sa Motolite, ipapacheck natin kung ano nga ba ang magiging assessment ni battery man. Dali na natin doon para matapos na tong putangin ng problema na to. Naalala ko na naman yung mga ano nito guys. Yung mga big moments ng pagkokotse natin. Papacheck lang natin yung battery health. Battery health check. Ano itong ultra mo? Buwan pa lang to kuya eh. Ha? Buwan pa lang. Ano nangyari dyan? Ultraman, buwan pa lang eh. Ba't na nakakamdaman mo? Ano kuya, ayaw mag-start eh. Pag lobat. Hindi talagang di pag-start yung pagloban. On. Bale. Bakit? Hindi talaga, lagay ba aircon? Aircon yan. Ito ba kayo? Wala talagang... Dito guys, i-check ulit ni kuya kung ano nga ba ang reading kapag naka-headlight plus aircon. Balikan mo na. Hindi nagkakaproblema yan, hindi kumakarga yun. So anong problema? Wait lang, papatayin, tatanggalin natin. Hello ka muna sa vlog natin kuya. Ha? Hello ka sa vlog Ah, natin. hello. Hello mga fans. Anong pangalan mo kuya? Jesus Villalobos. Jesus Villalobos. MPT Kamuning. Yan. Tatanggalin natin tong negative. Para malaman ko sira alternator. Pero Ayos dapat- yan. Ha? Ayos yan. Yan malalaman natin. Kasi hindi pwede bumaksak yun ng gano'n kung naayos yun. Fan belt mo, hindi malawag. Dapat mamamatay, di ba? Oo. Ayun. Hindi naman namatay. Ayun, nangihina nga. Nangihina lang. Ganun din yan. So ano ibig sabihin? Carbon flash yan, ano ganun. Alternator? Baterya? Sige, ba't tanggalin mo yung highlight aircon? Hindi baterya, kabibili mo lang, bibili ka na lang. Yun na nga eh. Niloloko mo ko eh. Hindi na kita bebetan, warranty pa yan. So ano na gagawin natin? Okay, patay mo muna lahat. Patayin lahat. Pati makina? Yes. Okay, patay. Sige muna yung ano mo, fan belt mo, magulit. Hindi maingay fan belt. Hindi pa pwedeng maging ano. Start to? Sige, start mo. Kita mo, nalolobat. Start. Wala na. Wala. At dito, binitawan na nga ni Kuya ang mabigat na balita. Problema sa sakyan. Sabi ko nga dito kay Kuya, baka meron kayong extra baterya dyan. Tignan natin kung maganda ang charging system at kung tatanggapin ng baterya mo ang binabato ng alternator. Sipatin lang natin. Kasi kailangan yan, headlight aircon 13 ka eh. Hindi pa pwedeng mag-12 yan eh. Tapos namamatay-matay. Hindi pa pwedeng mamatay-matay yan. Pero di ba Kuya, kung sira ang alternator, dapat mamamatay na agad, di ba? Kung wiring ang problema mo. Hindi, wala naman kasing ginalaw dito nung ano pa eh. Kahit sira yan, may karga pa rin yan. Kung makakarga dapat yan. Kasi inano mo lang nga eh. So ito, pag nag-start, Hindi, start talaga yan. Kasi may kuryente to eh. Sa'yo, pa wala na kuryente sa'yo. so i-check natin kung kumakarga. Dito. Para makita kung sira alternator.
Oo, kanina nga, nakita na natin. Okay. So pag ito Parang karga, isi-series na rin natin. eto guys, dapat ang charging na makikita nito kapag maayos ang baterya. Dapat mga close to 13 dapat, no? So tignan natin kung ano ang lalabas sa reading. Okay. Hindi. Wala kang headlight aircon ha. Ganyan dapat pag nag-headlight aircon ka. 14. Ganyan kataas. Oo, ganyan dapat ha. Check natin yan ha. So walang headlight, Oo. 14, 14. 13.8. Okay yan. O, lagyan mo ngayon ng headlight aircon. Bao, aircon nga. O, ganun pa din. Wala pang headlight eh. Ay, Gas mo, gas. gas. Pero nasa inyo pa yung receive warranty niya. Nasa amin pa. Kumakarga naman eh, oh. Sige pa. Bomba. Okay. Baterya? Battery. So, ibig sabihin, akin na lang to. So, ano to, kuya? Kunin mo yung receive warranty. Balik. Warranty pa yun, 1 taon pa yun. So, pasok sa'yo, sira ang ano? Battery yan. Okay yung charging. Okay, charging yun, no? Okay naman. Sa battery yan, mahina na yung ano. Kasi in-stock mo eh. Pero pasok pa rin sa warranty. Papasok yan. Basta ang nasa warranty ka, automatic. Oo. Pag hindi, pwede mong timanda yun. Ah. Okay. Hindi nila palitan niya kahit ilang buwan mo i-stock yan. At sa kaganda-gandahan ng panahon, tol, puta biglang umulan. Anyway guys, ang sabi ni Kuya, battery ang sira, no? Dahil kahit maayos ang charging natin, nakita naman natin na pinalitan natin ng bagong baterya, pero maayos ang charging. Nagfo-14 tayo kapag naka-on ang headlight at aircon, maayos ang charging. Pero kapag binalik natin yung luma nating battery guys, nasa 11, pababa lang siya. Ibig sabihin, battery ang sira. So butin lang guys, nahanap natin yung warranty card na itong baterya natin dahil March lang ata binili to. So itatry natin na papalitan at hopefully maging maayos ang kalalabasan nito. Puta, grabe yung acid rain sa salamin natin guys, oh. Puta, wala na akong makita. Malinaw pa ang sabaw ng pusit, puta, kaysa dito sa salamin natin na to. After natin mapalitan ang battery na to guys, sana maging maayos na ang Toyota Revo natin. At syempre guys, dahil pasok pa nga sa warranty ang ating baterya, dali-dali ni Kuya pinalitan yung ating baterya guys. Shoutout dito kay Kuya, taga Anonas lang din to guys. At tumagal ng 3 months yung ating battery. Hindi natin masabi kung ano talaga yung rason, pero sabi nung dalawa nating mechanics, sira daw talaga ang battery. Kapag nagbubuo kayo ng mga ganitong project car guys, alam ko naman marami ang makaka-relate sa mga ganitong mga problema, no? Hindi rin naman ako bago sa ganito guys dahil ilang kotse na rin ang binuo natin. Yung ating Corolla, yung CR-V, yung turbo natin. Marami na tayong binuong kotse guys, so hindi na bago sa atin to. Yung mga ganitong problema guys, huwag kayong panghihinaan ng loob, no? Dahil nangyayari mas madalas yung mga ganito, papalitan yung battery, iba naman yung may sira. Pero palagi nyo tatandaan guys na kapag may pinalitan kayong isang problema dito, one step closer na kayo sa finish line, no? So at least ito, bago yung ating battery, maka-cancel out na natin sa mga checklist ng problema to. Kung mangyari man ulit, ang kasunod na problema nito guys is yung ating alternator. Kasi mabagal na siya mag-charge. Pero as far as I know, as far as I can remember, pinalitan din natin yung alternator natin. So maayos din siya. Dito pinapa-start nga ni Kuya kung sa-start ba na maayos yung ating sasakyan. Kapag hindi ka mahilig sa mga ganitong sasakyan guys at wala ka talagang hilig sa mga pag-solve ng mga ganitong problem, panghihinaan ka talaga ng loob. Katulad ng mga family members natin guys, no? Sabi nila, ayoko na gamitin niya, palagi nalulobat. Pero hindi nila alam, hindi nila kilala si Rich Potato, puta. Ganito yung mga hinahanap kong mga problema talaga. Napalitan na natin ang ating baterya. Kapag nalobat pa rin to in, ito nakailaw na naman yung gasolina. Kapag nalobat pa rin siya in a while, sira ang ating alternator. Pero okay na muna to guys for
Kasi guys, nga pala, yung sinasabi nung pinalitan natin ng baterya is sira daw yung ating alternator. Yun naman yung kanyang binibida guys. So hindi ko na malaman sino ba ang nagsasabi ng totoo, no? Pero only way to find out guys is palitan ang mga dapat palitan. So ang next job natin dito guys is papayos natin ang ating floater para malaman natin kung magkano ang pinapagas natin. Tapos saka na yung mga cosmetic shit nito. Papaandarin muna natin siya. Okay? So abangan nyo bukas boys kung ano mangyayari sa floater natin. Maghanap muna tayo ng gagawa nito. Okay? Let's go! Kita kayo sa masusunod na vlog boys. Let's go! So mission success guys. Napalitan natin ang baterya bago na yung battery ng kotse natin guys. At putang ina, ito na naman ang nangyari pag uwi natin tol! Dave, bago baterya nito 12.1. Ayun na naman oh. Tsambahan toys. Bago na yung battery natin guys, pero ganito pa rin siya. Tangin, ayaw na naman mag-start tol. Putangin ang problema to. Ayaw na naman. Abangan nyo next vlog boys kung ano ang magiging problema nitong Toyota Revo na to. Puta, parang pinaglalaro na tayo ng panahon guys. Pero syempre hindi tayo susuko. Isosolve natin tong problema na to. Kita-kits sa mga susunod na vlog boys. Let's go! We are back!